Hello everyone, it's me again, Burntam HPT TV. What's up mga ka-DIYs? Kamusta ang araw natin dyan? At sa mga viewers ko abroad, yung taga-Brazil, sa Malaysia, Indonesia, Middle East, sa Amerika. Maraming salamat sa mga viewers natin. Pero sana mag-subscribe kayo, okay? So ayan, it's another day for unboxing. So ayan, meron ulit tayong i-unbox from Lazada ba to? Ayan, Shopee. Lazada. So, Lazada yung product na to, okay? Medyo iba kasi yung balot. Hindi mo maano kung Lazada or Shopee or GNT, okay? So, ayan, bago natin ituloy yung vlog content natin o yung video, at kung bago ka sa channel ko, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, i-like, share mo tong video na to, at pag-comment ka sa section box. Na syempre, maraming salamat sa mga subscriber ko na at sa patuloy na paniniwala at suporta. Ayan, nagugulo na po ako, pasensya na po kayo. Medyo pagod na yung dila, maraming po akong in-unbox ngayong araw na to. Ayan. So, umpisahan na po natin. Bago ko ipaliwanag yung description niya or yung specification niya, unbox na natin mga ka-DIY. Yun. Huwag po kayo maglala dahil napakamura lang naman tong item na to. At hindi naman po siya breakable. Pero, napakatibay nito. Ayan, bubuksan natin. Wow, ang galing ha. Pwede pa natin magamit to. Yung plastic niya. Diba? Anong tawag dito yung may zip? Ziplock. Ha? Ziplock. Ziplock. Wow, sosyalan. May naka-ziplock pa siya. Thank you sa seller ha. Pagkagamit pa natin ito. Reusable. Okay? So, ayan. Wow, iba pala yung expectation sa reality. Akala ko kasi ito malapad, parang ganun. Oo ba? Pero okay lang. Nakalimutan niya itang plantsahin. Nakalimutan plantsahin, oh. Gusot-gusot, oh. Diba? Pero di bali dahil ang paggagamitan naman natin ito ay sasakyan. Okay? So, pag mainit na yung sasakyan, mapaplansya na siguro ito. Okay? So, paliwanag ko na po mga ka-DIY kung ano po ang item na to. Isa po siyang car soundproof deadening matte firewall installation. Ayan. Ano pong ibig sabihin nun? Para po ito sa mga sasakyan na kung saan ginagamit po itong pang soundproofing at pwede rin po ito para sa mga firewall ng sasakyan ninyo. So ayan guys, mga ka-DIY, this material is for car soundproofing, deadening, firewall installation, and to avoid noise, insulator, pad rubber, foam, aluminum foil. May good things, pinahirapan ako, napakahaba, hindi ko makahinga. Ayan, ang ibig sabihin ng po nun, ay ito daw po ay para po sa mga sasakyan na kung gusto nyo pong magkaroon po kayo ng soundproofing, pwede nyo pong gamitin na as deadening. Ito po yung nilalagay sa mga pinto, yung 4 na pinto or kahit na ilang pinto ng sasakyan mo, ididikit mo to sa loob. Kasi meron naman po siyang double sealant. Ayan, pwede rin po siya doon na gamitin sa firewall. Makina, tapos yung firewall mo, na kung saan nakakabit yung manibela doon sa dashboard. Okay? Firewall po ang tawag doon. Alam na ng mga technical, mga technician natin. Okay? Tapos, syempre, pwede rin pong gamitin ito as aluminum foil, foam aluminum foil for pad rubber. So, ayan guys, mga ka-DIY, paliwanag ko na po sa inyo kung ano po yung description or specification ng product na to. Okay? So, this product is for car soundproof deadening matte firewall. Ayan. Insulation for audio noise insulator, pad rubber foam, aluminum foil. Ayan. Ang highlights naman po niya, high noise reduction and thermal insulation properties. Ayun. So, ibig sabihin, very effective siya sa mga noise reduction or pampabawas ng ingay sa loob ng sasakyan. So, ayan, yung highlights naman po niya is for high noise reduction and thermal insulation properties.
So ayan, nire-reduce po niya yung noise sa loob ng sasakyan mo, lalo na kapag naka-sound setup ka. Yung mga malalaking speaker dyan, at kung naka-clarity ka, yung pang-voice lang, mga pang-vocal, at gusto mo na tahimik yung loob ng sasakyan mo, tamang-tama po itong product na to sa'yo. Actually sa mga nag-i-install ng mga sound setup ng sasakyan or kahit sa bahay, yung mga pang-studio, actually nilalagyan nila ng ganito kasi kailangan yan for soundproofing, for good quality ng audio mo, lalo na yung mga clarity ng voice. Yun. So number 2, strong temperature resistance and thermal and acoustic properties. Ayan. So strong temperature resistance daw siya. Ibig sabihin, kayang-kaya niyang i-penetrate yung init ng sasakyan mo or init ng atmosphere sa labas. So pag nilagay mo to sa firewall, hindi na, kunwari, 80% yung pumapasok na init sa loob doon sa firewall mo, kung may mga butas-butas, kaya niyang i-prevent or kaya niyang i-prevent or mababawasan niya yung temperature papasok sa loob ng sasakyan. And of course, this product is made of high-quality rubber in single-sided aluminum foil. Single-sided aluminum foil. So, ayan. Yan. May sealant po siya, mga ka-DIY. Hindi po siya double kasi iyan, nakadikit na talaga yan at ito lang po ididikit mo sa firewall. Or pag firewall kasi, ang ibig sabihin ng terminologies na yun, firewall sa mga sasakyan. Pag-wall sa bahay or sa building. Ayan. So itong product na din po na ito ay isa po siyang durable outer cover material for terrible condition. Wow, terrible. El terrible. Nakakatakot. Ibig sabihin siguro nun, yung mga talagang sa mga nature, terrible conditions, kahit na anumang klase ng sitwasyon na kunwari sa init ng panahon, sa init ng makina, hindi talaga siya makakapasok yung init. Yun. So of course, easy to cut and fit. Strong adhesive backing. Okay. Mas madikit pa daw ito sa relasyon mo ng ex ng iwan sa iyo, mga kabingo. Okay? Easy to cut. Ayan. Of course, madali lang naman ito kasi maliit lang. Yung expectation ko malaki. Pero maliit lang naman. Okay lang, pero usable naman. Magagamit ko naman ito. Pero kulang pa rin ito. Meron lang tayong lalagay na portion na kung saan abangan nyo rin po kung paano din po namin ito ididikit doon sa firewall ng Pachero 4M40 Okay? So, this is not only for firewall. This is not only for temperature resistance. This is also for car soundproofing or deadening. Okay? Next page. Ayan. So, ito po din ay isang low thermal conductivity flame retardant material. So, hindi po siya nasusunog. Okay? Kasi may low thermal conductivity. Hindi po dumidikit yung hindi po madaling dumikit yung init. Kasi nga, may low thermal conductivity siya. Diba? So, sa mga marunong talagang mag-unboxing dyan, alam ko tumataas ang kilay nyo, pero wag ka dahil ito ay isang scientist. Ayun. So, no water absorption, no condensation, hindi din siya mag-absorb ng water, at hindi rin po siya nagko-condense. Kasi nga, wala siyang water na absorb, alam naman magko-condense pa siya. Diba? So, for car hood, pwede, yung hood ng sasakyan, for car hood, pwede rin po siya. Sa door, sa chassis, under chassis, yung sa flooring. Chassis po ang tawag mo sa flooring ng sasakyan mo para mas lumamig yung air condition. At yung ingay ng gulong, hindi mo maririnig. Diba? Naka-soundproofing ka. Insulation room. Pwede rin sa studio, pwede rin itong gamitin. Ayan, etc. Wag mo lang iisipin na ito ay isang bulletproof. Hindi po ito for bulletproof, okay? For soundproofing po ito. Ayan. So another specs po niya ay for recording room. Yun po yung sinasabi ko sa inyo sa mga studio. Insulation room tube. Yun. Insulation room or etc. Yun. So gaya po lang sinasabi ko, hindi lang po ito sa sasakyan na para sa soundproofing, hindi lang po para ito sa firewall na kung saan iniiwasan na pumasok yung init sa loob ng sasakyan mo. Para din po ito sa loob ng room mo na kung saan dito po tayo nag-vlog.
Yung studio na tinatawag natin. Para yung init ng environment mo ay init ng environment mo. Ano ba yan? Yung ingay ng environment mo ay hindi po papasok. Okay? Or mababawasan po yan. Ayun. So, resistance din po siya sa temperature range. Ayan. Temperature range resistance niya, temperature range resistance, ano ba yan mga kadeway? Magulo. Resistant temperature range po niya ay from 40 to 149 degrees Celsius. Ayun. So, kayang-kaya po niyang i-withhold, di ba? Or i-hold yung temperatures from 40 to 149 degrees Celsius. So, another, ano po niya, space po niya, of course, yung size niya. Sa size naman, size does matter, siyempre. 25 centimeter. Ayan. 25 centimeter po or to 50 centimeter approximately. Yung kapal po niya, mas makapal pa ito sa mukha ng taong may utang sa akin. Ayan, 5 millimeter. Ayan, approximately. Okay? 5 millimeter. Kung makapal po ito mga kadeway. Mas makapal pa doon sa mukha ng taong nakautang sa akin. Ayan. So marami po siyang specification or description. Medyo napagod yung pangako. Ayan. Antayin nyo na lang po yung ano niya. Yung DIY vlog namin dito. Kung paano po namin ito ginagamit or gagamitin. Para sa ganun magkaroon po kayo ng idea. Or kung may idea na po kayo. Para mas ma-improve nyo na pwede pala para sa sasakyan to, di ba? Kung ang alam mo lang ginagamit lang to sa studio, pag pinakita namin yung DIY namin sa'yo, simple lang, mapapanood nyo. Okay? Sa price naman tayo, this item is only cost you only for 99 pesos. Napakamura, kasama na siguro yung shipping doon. Okay? I-check nyo na lang. Okay? Siguro ang shipping na naman to mga 50 pesos. Pero, kung meron naman po sa Ace Hardware, DIY, or Handyman sa mga malls na malapit sa inyo, doon na lang po kayo bumili. At least para makapili pa kayo kung gusto niyo na mas makapal, manipis, o pinakamanipis. Diba? Depende sa paggagamitan nyo. So, abangan nyo na lang po yung DIY natin na video para dito. Maraming salamat.